So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, It's a Shop. So ayan, ito, tayo uli nagtitilig. Pero may balita ako sa inyo. Maaring pumunta dito si Sir Buddy Garcenia ng agribusiness, how it works. At maaring mag-share tayo ng konting kaalaman sa pag-aalaga ng mga carnivorous plant. So abangan nyo yun at hopefully ay ma-share natin ng maayos at hindi ako masyadong kabahan. Kung hindi nyo pa kilala si Sir Buddy o yung YouTube channel na Agribusiness How It Works, ayun yung YouTube channel na pinipicture nila yung mga kababayan natin at na kumbaga ang kanilang mga line of business ay sa agriculture. So marami tayong matututunan doon. Ako dati nung before ako mag-carnivore stand, isa yan sa mga YouTube channel na pinapanood ko. Kaya nga ako dati nag-hydroponics, beekeeping, tsaka ano pa ba, mushroom, no? At ganun din yung tissue culture pala. At ito nga, no, sinabihan ako ni Sir Dom Galimba na kung ano daw, gusto ko daw bang madalaw dito. Sabi ko, gusto, syempre. Kasi ito bang hindi? Syempre, ano na yun, pagkakataon na rin yun na ma-share natin yung kaalaman natin na kaunti, no, sa pagka-carnivorous plant. At syempre, no, mabigyan naman ng konting highlights yung ating hobby, kasi syempre napakakunti lang natin sa hobby na to, para mas maraming di ba, alam niyo yun, yung ma-impluwensyahan, hindi naman yung hobby lang na to, kundi yung pagiging mahilig sa halaman. Kasi yung pagiging mahilig sa halaman, maaaring nag-umpisa yan sa orchids, cactus, o dito sa carnivorous plants. Pero balang araw, di ba, pag naisip-isip ng isang kabataan na masarap rin tumira sa probinsya at sa farm, so meron na siyang konting kaalaman or kumbaga hilig, doon sa pagtatanim. Diba? Kaya nga eto ngayon, papansin ko ang dami nagpapa-project ng carnivorous plants sa mga estudyante. Sabi ko, grabe naman tong project na to. Kami dati kamote, sila carnivorous plant. Siguro sa science nila project yon, no? So may hindi naman to first time, actually ilang beses na ginagawang kumbaga research, ginagawang thesis, or siguro no mga pwede kasi itong gamitin mga learning materials na para mas maging interactive, maging mas lalong interesting yung topic ng biology, botany, or yung mga enzyme na matatagpuan sa mga halaman na pwedeng gamitin sa medicine. So but this time, no, pagka dinalaw tayo dito nila Sir, siguro ito ay magpo-focus din sa kung paano alagaan, kung ano yung benefits nito dito sa atin, no, kung kumikita ba kami dito. Ang bakit ito yung pinili naming small business na i-pursue, no? Ang dami-dami naman naming pwedeng maaring stingless pea, maaring mushroom, maaring di ba? Maaring hydroponics, tulad ng mga inaral ko dati. Pero bakit carnivorous plant? So, isa sa mga dahilan yan ay dahil yung aming space na registered sa DNR ay ganito, ilang hektarya lang naman. Hindi, joke lang. Ilang lang po ito, ilang di pa lang na literal, no? Yarda. Parang ang bumili ng plastic, pambalot ng libro na yung plastic nila pinambabalot, kalimutan ko na. So, plastic cover. So, ayan, napakaliit lang kasi ng growing area na to kung tutusin. Kung bakit, isa yan sa mga dahilan kung bakit napili namin carnivorous plant yung alagaan. Kasi naghahanap ako noon nung nag-aaral ako sa hydroponics, ganun din sa tissue culture. May topic doon sa introduction na
Kaya daw hydroponics at nagti-tissue culture, no? Yung iba, hindi naman lahat. Yung iba lang dahil ang goal nila ay makapagtanim ng mga magagandang mga breed o sa ibang mga yung mga high valued crops, no? Yung instead na halimbawa, instead na itong variety na itatanim mo yung mas maganda na medyo mas mataas yung value, di ba? So, ang una kong tinanim ng dati, ay mga lettuce, which is okay naman. Pero yun, libre yung pang samgyup, pero pang burger yan dati, tsaka salad. At sabi ko, kung dati-rati ay hindi ako makabuhay ng halaman yan, nakakabuhay na ako ng lettuce, basils, by that time kasi hydroponics. Sabi ko, ano kaya pwede ko pang itanim na hindi lang ako mabibenefit sa aking libreng pang burger or maibenta ko ng bawa 40 pesos. Dati nga umaabot pa ng 90 yung mga lettuce pero ngayon medyo mababa. So sabi ko, ano kayang crops or pwedeng maalagaan na pwedeng gawin kong kumbaga pang support lang dun sa aking maliit na pamilya na inumpisan. So naisip ko, sabi ko, bakit kaya hindi ako mag-alaga ng carnivorous plant, since ito ay isa sa mga nakwento rin ng isang kaibigan ko na si Sir Ryan ng isa sa mga founder ng Philippine Viticulture or yung mga nagi-grape sa Pilipinas. Sabi niya, alam mo pre, ang gusto ko yung gawa ako ng parang establishment na nagbebenta doon ng mga carnivorous plant. Sabi ko, ano yung carnivorous plant? Sabi, alam mo yung kumakain ng insekto na halaman, yung Venus flytrap. Sabi ko, parang narinig ko na yun. Pero hindi talaga ako familiar ng time na yun. Narinig ko pero hindi ko alam kung gaano kalaki. Ano yung actual na itsura nun. Kasi sa movie, yung lalaki nun kumakain ng tao or hayop na malalaki. Sabi niya, hindi pre, maliit lang rin yun. Pero may malalaki nun, yung pitcher plant, sabi niya. Ayun yung gusto kong alagaan, sabi niya. Sabi ko, sige, kung pitcher plant sa'yo, ako siguro, ang gusto ko naman, Venus flytrap. Kaya kasi kasamahan ko rin yun sa pagtuturo. After namin magtuturo as freelance ng mga trainer sa TESDA, naghanap ako ng Venus flytrap. Sabi ko, siguro deserve ko mamili ng isang Venus flytrap. At nag-alaga ako ng isang Venus flytrap. After some time, dahil busy ako sa hydroponics nung time na yon, meron kaming mga maliliit na farm na pinupuntahan at tinutulungan rin mag-start sa hydroponics. Pabayaan ko yung Venus flytrap, namatay siya, nadiligan ng tubig gripo. So sabi ko, hirap palang alagaan itong Venus flytrap. Sige, magpo-focus na lang ako sa hydroponics ng time na yun. At nung tumagal sa hydroponics, sabi ko, mukhang kailangan ko talagang mag-focus sa high-valued crops. Kasi sa hydroponics, medyo kung wala kang farm, ang mangyayari magre-rent ka ng farm o kaya maghahanap ka ng partner mo na may space na pwedeng pag-farm. Which is, pagka ganun, hindi bagay sa ugali ko na hindi kasi ako ganun kagaling alam mo yon, yung hindi makipag-interact or yung relation dun sa ibang tao. Para ako anong tawag yun, ngungi. Gusto ko lang lagi nasa bahay. Ayun yung So, at hindi ako magaling makipag-deal sa mga ugali ng iba. Lalo na kapag hindi mo, yung ugali hindi mo masyadong, hindi ka sanay makipag-deal sa ganong klase, mga ibang tao. Kasi ako yung tao na mahilig lang sa gadget, lagi lang sa loob ng bahay, hindi nga ako marunong magdilig ng halaman Pero nag-hydroponics doon ko na-realize na pwede pala akong mag-hydroponics. Malaki rin na itulong sa akin ng hydroponics. So ngayon, nung after kong mag-hydroponics at tumigil ako ng saglit, naisip ko, sabi ko, mag-alaga ako ng carnivorous plant kasi this time marami akong oras. At nung nag-alaga na ako ng mga carnivorous plant, bumili ako ng B52, B52 yung halaman ko uli na una. Yung una pa lang, unang BFT kasi nagtala.
Ayun yung alam ko si Sir Rainier Tolentino. Yung ano nun yung cultivar, siya yung nag-promote nandito sa Philippines. At siya rin yata yung nag-name at gumawa ng cultivar na yun. So, ayun yung naano ko na murder ko ng unang BFT. So muna yung B52, eto nga yun. Itong B52, medyo naalagaan ko na, no? Medyo nakukuha ko na kung paano alagaan. Pero in the end, na-murder ko pa rin. Tapos sabi ko, hindi ako susuko, no? Ang sunod na sumeldo ko, binili ko naman DCXL and Scarlatin. Diba? Upgraded. Mula sa B52, nagkumuha akong DCXL and Scarlatin. At naging paborito kong cultivar yung Scarlatin hanggang ngayon. Kaya lang wala akong ngayon Scarlatin. So, alam nyo ba, yung Scarlatin, napaganda ko. Pero dumating yung time na murder ko ulit. Sabi ko, hindi yata talaga sa akin tong pag-carnivorous plant. Better siguro kung magtumuno ulit ako sa ibang bagay na pwede kong pagkaabalahan. Pero dumating yung pandemic nung time na yon. So, no choice. No? At alam ko may natira akong isa or dalawang BFT noon. Yung pinaka-common sa lahat na nabuhay ko. No? Ayun yung Clone 8 Giant ni Sir Volker ng Pitcher Plant Farm sa Bukidnon. Sabi ko, bakit etong cultivar na to naalagaan ko, nabubuhay ko, yung iba hindi. Kasi sabi ko, edi ang ginawa ko ng time na yon, no, ay ayun yung inalagaan ko, napaganda ko, medyo naparami ko ng kaunti, no, yung dalawa na yon naging 3 or 4, no. At dumating yung time na wala akong trabaho ng ilang buwan. So walang trabaho na ilang buwan, anong gagastusin namin? Although nandiyan yung parents ko, may asawa at anak na ako ng time na yun. Hindi na pwedeng umasa kami palagi sa parents na yun. So ang nangyari noon, nawala na ako ng panggatas doon sa aking anak. At ang natitira kong pera ay wala na rin talaga, hindi nakakasya sa pambili ng gatas. So alam niyo ang ginawa ko noon? Ito seryoso. Lumuhod ako doon sa top bubungan, wala pa tong semento dati. Bungan pa yan na paslant. Doon nakalagay yung mga hydroponics na mga plants ko. At dahil walang ilaw pa nung time na yun sa bubungan, nag-kneel down ako, lumuhod ako, nag-pray ako. Sabi ko, Panginoon, alam ko naman na totoo kayo, nandiyan kayo. Sabi ko, tulungan nyo naman ako this time. Sabi ko, alam niyo, pag wala na kayo, lahat na gusto nyo ipangako para lang sagutin kayo. No, so sabi ko sa kanya, maaari ba na na tulungan niyo ako, no, na magkaroon ng panggatas yung anak ko. At noon, alam niyo ba, pinagtimpla ako ng gatas na wala ako na itimpla. At alam siguro rin ng asawa ko yun na wala na kaming gatas na ititimpla. So natulog yung anak ko na hindi uminom ng gatas. Gaano kasakit sa isang magulang yan na wala ka ma-provide. Failure ka as a provider, no? So kinabukasan, I decided na ibenta lahat ng carnivorous plant ko just to yung masupplyan yung quick yung pinaka urgent needs ng aking maliit na anak, no? Alam niyo, pagka-post ko, marketplace pa ako nag-post noon sa Facebook kasi wala naman akong page noon. Ba't ako gagawa ng page? Namamatay nga ako lagi ng halaman, no? At bago pa lang yung hobby na yon noong time na yun, before pandemic, 2019. Tama ba yun? Tama, 2019 yata yun. At after ko mai-post, wala pang 5-10 minutes, may gusto nang bumili. Hindi lang nung isa, nung lahat nung pinost ko doon. Sabi ko, ba, may market pala nung carnivorous plant na yun. So binenta ko yung halaman ko kasi napakaganda nung nung Clone 8 Giant on time na yun. Para siyang B52 para siyang big mouth na mas makulay, manilaw-nilaw, parang ganyan yung kanyang foliage. Pero yung kanyang inside ng traps,
ay ganito. Tapos yung kanyang petiole naman ay parang sa big mouth. Ayan. So medyo may kagandahan talaga. Very vigorous. At mapapansin mo yun sa mga halaman na matitibay kasi matataba yung kanilang petiole. Kahit sa kahit sa Nepenthes, kapag matataba yung petiole ng halaman, matitibay yan. Pag kahit isip mo yan ng malalayong lugar, buka yan pagka matataba yung dahon or petiole. Kasi nga, mas marami silang stored na moisture. So, to make the story short, naibenta ko yung mga BFT na binibenta ko. At nakabili ako ng gatas. No, at may sobra pang kaunti. Sabi ko, may sobra pa. Pwede ko siguro itong ibili uli ng BFT. Tapos baka pwede ko uling ibenta. At ganun nga yung ginawa ko. No? To make the story short, ang time na yun talagang mabilis yung takbo nung alam nyo yun, pagka-post nyo, dahil na ikwento na nung iba na nagbebenta, ang bilis na may maghahanap agad. So ang bili ko nung dati kay Sir Walker meron pa akong mga ebidensya nun. Siguro nung una ay worth 5k, 7k, hanggat umabot na ng 10k, 20k, 30k, at ang pinakamalaki yata na umabot na ng 60 mahigit. No? At yun yung time ng pandemic na ang hirap mag-ship ng halaman. Umaabot ng 2 to 3 weeks, biruin nyo yun. Pagdating dito, rhizome na lang. Pero kahit na ganoon yung nangyari, dahil very limited yung supply, willing to wait yung mga gustong magkaroon. So hindi pag gumaganda yung halaman ko, minsan nabibili na. So nakakabawi ako ngayon. So doon nag-umpisa akong gumawa ng page, yung unang page ko hindi ko na matandaan, Hungry Pots Carnivorous Plant yata yun, Hungry Pots. Nahack yun. Hindi ko alam kung sino na-hack. Pero taga QC yung na-detect na nag-login Baka gumapit ng VPN. Pero hindi ko alam, taga dun daw. So na-hack yung aking page, pati yung personal account ko sa Facebook. So kaya ngayon, dinalawa ko ni admin or more. So kaya itong Pet Plants Philippines, pangalawa ko na to na page. At ang registered name namin na talaga ay Hungry Pots Carnivorous Plant Nursery, also known as Pet Plants Philippines. Ayan. So ngayon, ayan ang story ng Pet Plants Philippines. Nagumpisa sa araw o gabi na walang panggatas yung maliit na baby. Siya Samsam. At ngayon ayan na siya. 10. So matagal na rin pala kami nagka-carnivorous plant. So nagumpisa rin sa maliit, at ngayon medyo marami-rami ng halaman. Ilang beses na rin kaming naubusan or nadisgrasya na namatay yung mga plants. Pero thing is, kailangan lang natin magpatuloy. Kasi kapag nagmukmuk tayo, pwede naman mahinga ka saglit, pero huwag ka susuko. Kasi pag sumuko ka, ay sayang yung pagkakataon, di ba? Since alam mo na rin naman yung kung paano alagaan tong halaman, might as well gamitin natin yung kaalaman natin dito para i-bless rin yung iba, at lalo na yung pamilya natin. So sa pagiging hardinero ng mga carnivorous plant, ibigay na natin yung best natin sa pag-share ng mga pinakamagaganda at healthy na mga plants. So hindi pa rin naman perfect tong aming growing area tsaka online store. May marami pa kaming kapalpagan sa shipping. Minsan nagkakaroon ng aberya, nade-delay yung minsan sa Lalamove. Although wala naman kaming control dyan, pero syempre we take the responsibility pa rin sa mga ganun, kasi wala namang ibang sisihin kundi tayo rin. Kasi kung may sarili tayong delivery guy, may iwasan yun, pero sa ngayon wala Alam nyo ba yung delivery rider namin dati na
nung pandemic, yung nagdi-deliver sa inyo. Wala na siya ngayon, si Kuya Pilnard. So, nagkasakit siya at yun. So, yun. Kaya ngayon, lalamove na lang kami. Nagpapalalamove kami. At hindi ko pa rin iisip na magkaroon ng exclusive na rider kasi nga hindi pa naman ganun kalakas sa panahon ngayon na kailangan. Kasi nung pandemic talagang malakas. Talagang daily, grabe yung order. Pero ngayon, saktuhan lang. Just enough, no, na may panggatas. Si Samsung. Tsaka pambaon sa school. So, ayan, I just hope na itong maliit na bata na to mahilig rin sa halaman. Hindi para maging hanap buhay niya to, kundi libangan. Make you sane sa panahon na puro gadget yung mga tao. Diba? So, walang negativity kasi masyado pag sa halaman, gardening. Maliban na lang mapunta ka sa grupo na maraming issues na pero mapansin nyo wala ako sa mga groups kasi hindi na ako pang groups. Yung ganitong edad pala hindi na masyadong tolerant sa mga alam niyo, kung dati kabataan mo medyo asar-proof ka yung tuksuhan tsaka yung mga salita na medyo harsh. Pero kung magkakakilala naman kayo, normal lang. Sa akin kasi medyo sensitive na kapag ka nagiging angkol na yung edad mo. So ayun, kaya iniiwasan ko lang na magkaroon ako ng extra stress, kaya hindi ako masyadong active sa mga group. So ang ginagawa ko na lang kapag may tatanong sa Messenger, sa page, sa YouTube channel, doon ko na lang sinasagot. Pero sa mga maging active sa page, medyo hindi na bagay. Na high blood ako minsan. Yung mga minsan simpleng mga anong tawag doon? Mga pabirong mga pananalita minsan hindi nadamdam mo na. Sabi ko kailangan kaya umiwas-iwas muna sa group at mag-focus na mas alagaan itong mga halaman natin. Tingnan nyo ako kung hindi ako nagdilig. Ang daming mga tuyo na nagdilig na ako niyang kahapon. Ngayon, tingnan nyo, dry na yung kanilang mga foliage. Lalo na doon sa dito sa ating sa palotus. Silipin natin saglit. Pero yun 23 minutes na itong video na to. Ilit lang. Share ko lang sa inyo to si sa palotus. Ayan. So ganyan lang pag maintain sa cephalotus. Huwag masyadong basa yung media. So pagka ganyan, kahit na puting-puti na yan, huwag nyo munang diligan. Alam nyo kung bakit. Tingnan nyo, basa pa yung media yan. Ang natuyo lang yan ibabaw. So pwede pa to hanggang bukas. May mga matured feature dito. Mag-uumpisa lang mag-color din yung lead. So anyway, ayun lang muna. At tatapusin ko lang yung pagdidilig dito. At pag-pray nyo na hindi ako magkabahan dun sa maikling interview nila Sir Buddy Garcenia ng Agribusiness, how it works. Yan, sana hindi ako kabahan masyado. So yun lang, God bless. Bye bye.